Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Hazel L. Mendoza at welcome po sa vlog na ito. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagtuturo at pagkatuto ng wika at kung paano ito pinahahalaga ng ating batas at edukasyon sa Pilipinas. Alam ba ninyo na ang paggamit at pagtuturo ng wikang Filipino ay hindi lamang asignatura sa paaralan? Ito rin ay nakasaad sa ating saligang batas o konstitusyon. Kaya naman sa vlog na ito, aalamin natin kung bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang wika at paano ito nakakatulong sa edukasyon, kultura at pagkakaisa ng ating bansa. Kaya tara, samahan ninyo ako sa vlog na ito. Ang wika ay isang mahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ang ginagamit natin upang maipahayag ang ating salubin, ideya, opinion at damdamin. Ngunit higit pa rito, ang wika rin ay sumasalamin sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang bansa. Kapag may sariling wika ang isang mamamayan, mas napapalakas ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa paaralan, malaking bahagi ang ginagampanan ng wika sa pagkatuto. Mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang malinaw na pag-unawa ng mga estudyante sa kanilang mga aralin. Kung epektibo ang paggamit ng guro sa wika, mas madaling matuto ang mga mag-aaral. Sa Pilipinas, kinikilala ng batas ang kahalagahan ng wika sa edukasyon. Ayon sa 1987 Philippine Constitution o Saligang Batas ng Pilipinas, Artikulo 14, Section 6, na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino at dapat itong paunahin at gamitin bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Nakasaad din sa Artikulo 14, Section 7 na ang mga opisyal ng wika ng Pilipinas ay ang Filipino at ang English para sa komunikasyon at pagtuturo. Dagdag pa rito, maaring gamitin ang mga regional na wika bilang pantulong na medyum sa pagtuturo. Ipinapakita lamang nito na mahalagang bahagi ng edukasyon ang wastong pagtuturo ng wika, hindi lamang ito para matutong magsalita o magsulat, kundi upang mapanatili rin ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pagkatuto naman ng wika, mahalagang magkaroon ng sipag, tiyaga at kumpiyansa sa sarili. Hindi agad nagiging mahusay ang isang tao sa pagsasalita o pagsusulat. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Kagaya ng maraming mga paraan upang mas mapadali ang pagkatuto ng wika. Kagaya ng pagbabasa ng libro, panunood ng mga educational na palabas, pagkikipag-usap sa ibang tao, at palaging paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga rin hikayatin mga guro ang mga estudyante na magsalita at magpahayag ng kanilang opinyon ng may respeto at tamang paggamit ng wika. So, sa ganitong paraan, mas nahasa ang kanilang kakayahan sa komunikasyon. Sa kabuuan, ang wika ay mahalagang bahagi ng edukasyon, kultura at pagkakaisa ng isang bansa. Sa pamamagitan ng mahusay na pagtuturo at masigasig na pagkatuto ng wika, mas nagiging epektibo ang komunikasyon at mas lumalawak ang kaalaman ng bawat isa. At dahil kinikilala mismo ng ating batas ang kahalagahan ng Filipino at iba pang wika sa edukasyon, nararapat lamang na ito'y ating pagyamanin at pahalagahan. Tandaan natin na ang wikang ginagamit natin ay salamin ng ating pagkatao at pagiging Pilipino. So ayun lamang po, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!